Lumabas ang bilyonaryo sa pribadong paliparan, katabi ng kanyang makinis na jet, inaasahan na isa na namang karaniwang biyahe ang magaganap. Naghihintay ang kanyang security team sa tarmac habang tahimik na nakapahinga ang mga makina ng eroplano. Habang papalapit siya sa hagdan ng jet, isang maliit na tinig ang biglang tumawag mula sa kanyang tabi. Isang batang itim na babae ang lumapit, may hawak na maliit na basket at isang iginuhit na papel na mahigpit niyang kinakapitan. Ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig, tila may dalang lihim na mas mabigat pa kaysa sa papel na hawak niya. Bago tayo magpatuloy, sabihin muna sa comments kung anong oras na at saan kayo nanonood mula sa iba't ibang panig ng mundo, dahil ang mga sumunod na minuto ay magbabago sa buong araw ng bilyonaryo. Sir, wag po kayong sumakay sa jet ngayon, bulong ng bata, nanginginig ang boses habang iniangat ang kamay upang pigilan siya. Napahinto ang bilyonaryo, ibinaba ang hawak na leather briefcase, at naguluhan sa tapang ng batang lumapit sa gitna ng mahigpit na seguridad. Muling tumingin ang bata sa apat na gwardyang nakatayo malapit sa hagdan ng eroplano, mas mahigpit na kumapit sa kanyang guhit. Narinig ko silang nagsasalita ng Russian, mahina niyang sabi, nanginginig ang tinig. At sinabi nila na hindi ligtas na lilipad ang jet ngayon. Tahimik na naglakad ang bilyonaryo papunta sa opisina ng terminal, ngunit paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isip ang babala ng bata. Nakapagtayo na siya ng mga kumpanya sa iba't ibang kontinente at nakaligtas sa matitinding laban sa negosyo. Ngunit ngayong araw, ang takot ng isang bata ang lubos na gumulo sa kanyang damdamin. Sa halip na sumakay, agad niyang tinawagan ang kanyang head of security at inutusan ng tahimik na background check sa apat na gwardya. Walang alarma, walang gulo, ngunit biglang naging masusing binabantayan ang mga kamera at feed ng seguridad. Mula sa salamin, pinagmamasdan niya ang mga gwardya. Kunwari nagrerepaso ng mga dokumento habang lihim na sinusuri ang kilos nila. Nakapangkat sila sa isang sulok, mahina ang usapan, hindi alam na may nakikinig na. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang security chief dala ang unang nakababahalang detalye. Dalawa sa mga gwardiya ay bagong pasok lamang 3 linggo ang nakalipas sa pamamagitan ng isang kontraktor na kulang ang record. Minadali ang beripikasyon dahil sa biglaang pangangailangan ng dagdag na seguridad sa araw ng pagbisita ng bilyonaryo. Unti-unting tumigas ang ekspresyon ng bilyonaryo, ramdam na may mali sa sitwasyon. Inutusan niyang silipin ang surveillance ng nakaraang oras upang makita kung sino ang nakausap ng mga gwardya. Habang nagre-replay ang mga screen, dahan-dahan siyang yumuko, ramdam na baka ang babala ng bata ang nagligtas sa kanya. Sa una, normal ang lahat sa mga monitor, mga pasahero, staff, gwardya. Ngunit isang anggulo ang nagpakita ng 2 bagong gwardya na dumating ng mas maaga kaysa sa kanilang shift. Pumasok sila sa service corridor imbes na sa main gate. Maya-maya, isang lalaking nakauniporme ng maintenance ang lumapit, may dalang maliit na itim na case. Saglit silang nag-usap sa blind spot ng kamera, halatang kinakabahan. Ibinigay ng lalaki ang case sa isa sa mga gwardya bago mabilis na umalis. Nang i-zoom ang frame, nakita ang gwardya na inilagay ang case sa isang restricted cabinet malapit sa fuel controls. Biglang nanahimik ang opisina, kung may manghimasok sa sistemang iyon, maaaring sumabog ang jet ilang minuto matapos mag-take off. Dahan-dahang inalis ng bilyonaryo ang kanyang salamin, alam na hindi na ito simpleng hinala kundi isang planadong sabotahe. Tahimik na kumilos ang mga security team, kunwari staff lamang, habang palihim na pinalilibutan ang kabinet. Sa live monitor, pinilit ng bilyonaryo na manatiling kalmado habang iniisip ang lahat ng posibleng mangyari. Maingat na binuksan ng isang officer ang kabinet, at doon nakita ang itim na case. Dinala ito sa mesa at agad na tinawag ang bomb technician. Nang buksan ang case, tumindi ang tensyon. Isang electronic device na nakakabit sa remote trigger at maliit na pampasabog ang laman. Kung na-activate ito habang nagfu-fuel, sisirain ito ang jet bago pa man makalipad. Ramdam ng bilyonaryo ang malamig na katotohanan, muntik na siyang sumakay sa eroplano ng kapahamakan. Samantala, patuloy na nagbabantay ang 2 gwardya sa lobby, hindi alam na bumagsak na ang kanilang plano. Tahimik silang nilapitan ng mga opisyal, kunwari nagtatanong ng karaniwang bagay, habang lihim na binabarahan ang mga exit. Ilang sandali lang, parehong naaresto at dinala sa restricted corridor. Sa security room, sinimulan ang investigasyon. Unay itinanggi nila ang lahat, ngunit ang ebidensya,
ang surveillance footage, at ang pampasabog, ay agad na sumira sa kanilang mga palusot. Isang investigator ang naglatag ng larawan ng itim na case at tinanong kung sino ang nagdala nito kanina. Tumahimik ang silid ng ilang segundo bago dahan-dahang yumuko ang isang gwardiya at malalim na napabuntong hininga. Sa wakas, inamin niyang may isang estrangherong lumapit sa kanila ilang araw na ang nakalipas na nag-alok ng halagang hindi nila kayang tanggihan. Nangako ang lalaki ng malaking bayad kung papayagan nilang maglagay ng maliit na aparato malapit sa fuel system. Sinabi sa kanila na pansamantala lamang nitong ipapahinto ang jet, ngunit alam ng mga investigador na sapat ang lakas ng pampasabog upang tuluyang wasakin ang eroplano at pumatay ng marami. Nang maunawaan nilang ginamit sila sa mas madilim na plano, tuluyang gumuho ang kanilang kumpiyansa. Nakikinig ang bilyonaryo mula sa observation room, ramdam na mas malawak pa ang sabwatan kaysa sa dalawang gwardiya. Naging mabigat ang katahimikan sa interrogation room habang sinusuri ng mga investigador ang bawat salitang kanilang inamin. Kinusot ng mas matangkad na gwardiya ang kanyang mukha, natanto na ang tinanggap niyang kasunduan ay naglagay sa kanya sa isang nakamamatay na sabwatan. Ipinaliwanag niyang ang misteryosong recruiter ay hindi kailanman nagpakilala ng tunay na pangalan, nakikipag-ugnayan lamang sa pamamagitan ng encrypted na mensahe. Ang bawat utos ay dumadaan sa isang pribadong telepono na otomatikong nagbubura ng mensahe ilang minuto matapos mabasa. Simple ang plano sa panlabas, ngunit nakita ng mga investigador ang maingat na pagkakaplano sa bawat hakbang. Ilagay ang aparato sa fuel system, umalis bago ang take-off, at maglaho bago ang pagsabog. Naniniwala ang mga gwardiya na pansamantalang masisira lamang ang jet, ngunit nang ipakita sa kanila ang katotohanan, kapansin-pansin ang kanilang pagkabigla. Samantala, tahimik na nagbasa ng mga ulat ang bilyonaryo sa kabilang silid, pinagsasama-sama kung sino ang makikinabang sa kanyang kamatayan. Agad na pumasok sa isip niya ang ilang makapangyarihang karibal na nawalan ng yaman matapos matalo sa laban sa negosyo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naunawaan niyang may nagpasya ng alisin siya ng tuluyan. Nakaupo siyang mag-isa sa security office, nakatitig sa mga ilaw ng paliparan sa labas ng salamin. Matagal niyang inakalang ang laban sa negosyo ay sa kontrata at korte lamang, hindi sa bomba at kamatayan. Ngunit ang aparatong nakapatong sa mesa ay patunay na may tumawid na sa linya na hindi na mababalikan. Dinala ng mga investigador ang isang file na naglalaman ng datos mula sa teleponong nakuha sa mga gwardiya. Isang numero ang paulit-ulit na lumitaw sa mga naburang mensahe, nakatago sa likod ng encrypted na komunikasyon. Mabilis na nagtrabaho ang mga cyber specialist, sinusundan ang signal sa iba't ibang foreign server at pribadong network. Pagkalipas ng ilang oras, tumukoy ang ruta ng tawag sa isang makapangyarihang international logistics company. Agad na nakilala ng bilyonaryo ang pangalan, isang korporasyong tinalo niya sa $1 bilyong na deal noong nakaraang taon. Halos bumagsak ang reputasyon nila at sinasabing hindi kailanman nakalimot ng kahihiyan ang kanilang chairman. Tahimik na naghanda ng ebidensya ang mga analyst upang ilantad ang sabwatan, ngunit pinigilan sila ng bilyonaryo. Mas pinili niyang palalimin muna ang investigasyon bago ibunyag ang katotohanan. Lumalim ang gabi sa pribadong paliparan habang nakakalat ang mga file sa kanyang mesa. Ilang oras lang ang nakalipas, muntik na siyang sumakay sa jet na ngayon ay nakatali sa likod ng police state. Kumpirmado ng mga investigador na matagal ng planado ang sabotahe, mga nakatagong bayad, peking identidad, at encrypted na telepono ang patunay ng determinasyon ng mga kalaban. Ngunit bumagsak ang plano dahil sa isang desisyon, pinili ng bilyonaryo na makinig sa kakaibang babala. Ang sandaling pagdududa na iyon ang nagbigay daan upang matuklasan ang nakamamatay na sabwatan bago pa man mag-take off. Kalaunan, naaresto ang recruiter at ilang makapangyarihang tao na konektado sa kanya. Kumalat ng tahimik ang balita ng nabigong pag-atake sa mga business circle sa iba't ibang bansa. Para sa bilyonaryo, nanatiling paalala ang karanasang iyon na ang kapangyarihan at kayamanan ay hindi garantiya ng kaligtasan. Minsan, ang pinakamaliit na tinig ang siyang nagbabago ng direksyon ng mga pangyayari sa paraang hindi inaasahan ng pinakamakapangyarihang tao. Kung naantig ka ng kwentong ito, ipakita ang suporta sa pamamagitan ng isang like. Mag-subscribe sa channel at bumalik para sa isa pang kwento ng